Sa biyahe na to, 189 kilometers at 7 oras ang kailangan ko pagdaanan. May bagyo, malakas na ulan, baha, madulas na kalsada at iba pang hindi inaasahan. Pero kahit anong hirap, paano pipigilan ng motor na hindi lang makina ang nagpapaandar kundi maging ang puso? Hindi magiging madali ang biyahe na to, kaya kailangan ko paghandaan. Dahil mula Bulacan, kailangan ko bagtasin ang kalsada ng 7 oras para makarating sa Botolan, Zambales. Meron kasing bagyo. Actually, yellow rainfall warning nga din ang buong Zambales. Ang tindi-tindi harapin natin mamaya. Kasi malakas ang hangin. Kinakabahan ako dahil sa dati kong karanasan sa Pampanga at Zambales noong panahong merong bagyo. Pero hindi na ako pwedeng umatras dahil meron akong isang mahalagang dahilan. Tapos papagas muna tayo sa Petron. Tsaka tayo. Biyahe. Kailangan ko makarating doon ngayong araw. Nultang ko na, tapos diretso tayo ng hanggat tayo. Bayola Highway tayo mga lods. Hindi pa man ako nakakalayo, sinalubong na ako ng ulan. Yan, Barangay Maringkilyo tayo, tapos dun tayo sa may papunta ng Bayola. At merong nagpapaalala sa kinakatakot ko. Tuloy, wala tayong yun, walang malalim. Nako. Lalim pala nun. Okay lang, lampasan natin. Kaya bago ko bagtasin ang Plaridel Bypass, ay humingi muna ako ng gabay sa Diyos para ingatan ako sa biyahe. Ayan, Plaridel Bypass na tayo mga lods. Tayo sa gilid. Hanap tayo ng chicharon na mura-mura. Pasalubong. Pagdating sa Pampanga, huminto ako sa paborito kong bakery dahil sa sarap ng tinapay nilang tinda dito. Nasa Pampanga na ako pero wala pa ring tigil ang buhos ng ulan. Isa sa mga kinakabahan kong daanan ay ang bayan ng San Luis. Dahil sa mababa nitong lugar, madalas dumadaan ako may baha dito pag may bagyo. Pero sa pagkakataon na to, and thankfully, at hindi naman. Aha. Sana pag uwi ko di lumaki. Makikita natin. Putik oh. Tsokolate. Oh. Mexico, Pampanga. Oh, marami tao ah. pagdating ng San Fernando, nawala ang ulan pero wala pa tayo sa Zambales. So eto, maliwanag dito pero nagdidilim sa dulo. Eto na. Grabe to. Yay! Nakapagkape tayo. Nagpahinga muna at nagkape ako sa paborito kong tambayan dito sa Dinalupihan. Hanapin nyo na lang. Olongapo. At pagdating sa Olongapo, grabe, lakas. Buti na lang, nakakapote tayo. Grabe oh.
Papasok sa ano ko. Sa aking ano, private part. Naka ano, exposed. Wait. Yun. Pas ng ano dun ah. Sa hindi ko malamang dahilan, parang nalulunod si YTX. Nangyari? Nalulunod. Yari tayo dyan. Parang siyang nalulunod. Parang nalulunod si YTX ah. So parang may ano, parang may pumupugak-pugak dun sa ano natin, sa motor natin kanina. Pero nawala naman na agad. Baka siguro tubig lang. Hindi ko alam kung ano nangyari. Okay lang, wala naman na eh. Baka tubig lang siguro pumasok sa ano. Pantay naman yun. Kaya ano na? Diretso na tayo. 3 oras pa to. Oras pa tayo dun. Baka na lang ilog oh. Diyos ko. Sana naman makauwi pa ako. Alas 4. Anong oras na ba? Hindi ko kasi alam yung oras eh. Ayan o. Medyo malaki ng ilog ah. Sumakit yung kamay ko dahil sa lamig eh. Pero bumalik na siya, natuyo na siya oh. Paste. Tapos diretso pa tayo ng Sanma. Ano tayo? Sa Narciso na tayo mga lods. Yun. Sa Narciso. Makolkol Bridge. Bayan ng San Felipe. Sa mga ano, liw-liwa. Yan, sikat na sikat yan. At habang binabagtas kong magandang 3 tunnel ng San Felipe, aksidente siya. Okay na? Okay na? Hindi ka napilayan? Kasi nagtitreno ka agad eh. Pag yung kakano siya, treno ka agad. Oo. Pero ano, suggest ko, pa-check up mo. Minsan kasi may mga internal bleeding, ganon. Bumeno kasi yung nasa harapan niya eh. Tapos yun, doon siya nadali. Hindi man lang siya hinintuan, hindi man lang nag-apologize. mukhang yun na ang huling pagsubok na pagdadaanan ko ngayong araw. Dahil maayos ako nakabiyahe hanggang sa makarating ako sa pupuntahan ko bago mag alas 8 ng gabi. Napunit, kaya pala pumasok. Bibili na ako ng bago. Mula Bulacan hanggang Botolan, kahit kinakabahan, hindi ako nagpatinag. Hindi dahil para masubukan ang sarili o para sa excitement, kundi dahil ang puso, pag nagmahal, kaya nitong paandarin ng lahat. Hindi napapagod, walang bagyo, walang baha, walang kalsadang madulas,
o malayong lugar ang hindi kayang puntahan. Pero minsan, kahit anong paghihirap ang lampasan natin, may mga laban na hindi natin napapagtagumpayan. Dati, dito ako nakatira. Sobrang lapit ng puso ko dito sa Castilleos kasi akala ko dito na talaga ako mag-stay ng napakahabang panahon. Akala ko dito na ako sa Zambales maninirahan hanggang tumanda ako. Kaso syempre, may mga dumarating na problema sa buhay. Kaya, ayan, hindi natuloy. Malapit sa puso ko talaga yung bayan na to. Dito sa Zambales, naranasan ko yung sarap. Naranasan ko din yung hirap. So, mixed feelings. Kaya medyo itong bayan ng Castilleos memorable sa akin. Pero ang ganda dito. Nasabi ko sa inyo. Kaya pa dito. Isang araw akong nasa Botolan at kinabukasan ay umalis na din ako pauwi ng Bulacan. At mula Botolan, naging maayos na ang biyahe ko. At sa buong 7 oras ko na biyahe, hindi nagpakita ang ulan. Can't take them with you where you going.